Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Ang topic po natin ngayon ay ang pagtatanim ng patatas sa ating mga tahanan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod nating mga video. Ang una po nating gagawin ay ang paghahanda ng ating lupang taniman. Pwede po nating gamitin ay mga recycled na plastic bags, sako, containers, paso or mga flower pots na hindi na natin ginagamit. Una po nating gagawin ay ang paghahalo ng lupa kagaya ng garden soil, peat moss, worm cast at compost. Ito po ay napakagandang kombinasyon para sa pagtatanim ng patatas. Kailangan po mabuhaghag ang lupa at hindi mo na rin kailangan gumamit ng mga komersyal na abono kung tama naman ang iyong mixture sa paggamit ng mga kombinasyong ito. Unang-una, kailangan mayroon tayong pipiliing mga binhi para sa ating pagtatanim. Kailangan lang nating i-segregate or itago ang ating mga binhi, basahin sa tubig. Then kapag nakitaan natin na pwede na itong itanim, sisimulan na natin ang pagtatanim. Pwedeng gamitin ng mga malalaking balde na hindi na ginagamit or orokan kung saan mas malaking espasyo para sa patatas. Magsimula tayo sa pinakababa, huwag natin punuin yung buong container. Kailangan magsimula ang ugat niya sa pinakailalim. Tamang-tama lang po na matabunan yung mga binhi natin na patatas at makasimula ito na sumibol at lumago ang kanyang mga ugat. Mas maganda kung marami tayong mga containers. Pwedeng simulan sa 3 pirasong patatas or 2. Or depende sa inyo kung gaano kalaki ang container na gagamitin ninyong pagtataniman. Kailangan nakahanda na ang ating lupa na natapos na nating gawin ang pagmimix ng garden soil, peat moss, worm cast at saka compost. Pwede rin ang mga garment bags na hindi na ginagamit o kahit mga plastic bags na malalaki na pwede pa natin gamitin, kaya pang mag-handle ng lupa para sa pananim natin.
At huwag kalimutang diligan pagkatapos itong itanim. Ito na po siya. Makikita nyo lumabas na ang kanyang mga dahon within 20 days. Ang susunod nating gagawin ay kailangang paunti-unti nating dagdagan ang lupa at nang matabunan ng bahagi ang katawan ng patatas at dahon lamang ang kailangang nakalabas. Patuloy natin gagawin ito hanggang sa tuluyan ng mapuno ang container na pinagtaniman natin. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng maraming lupa na pwedeng mapakinabangan ang halaman at pwede siyang magpalago ng kanyang mga ugat. Ang lupa nating gagamitin ay yung lupa na ginawa natin nung nagsimula tayong magtanim, kung saan ito ay mixture or pinaghalong garden soil, peat moss, worm cast, at compost. Ito na po siya sa loob ng 75 days at malapit nang mapuno ang ating mga container. Dapat ay proportion ng paglagay natin ng lupa at kailangang matabunan ang bahagi ng katawan ng patatas kung saan pwede pang lumago ang kanyang mga ugat. Ganito na po siya sa loob ng 90 days. At ito naman siya sa loob ng 100 days. Ganito po ang mangyayari kapag ready na siyang i-harvest. Paunti-unti na pong nalalanta ang kanyang mga dahon. At pwede po tayo mag-harvest kapag umabot na tayo ng 120 days. Ito po ay 4 na buwan. So sa loob ng 4 na buwan, pwede na nating tingnan kung may laman na ang ating tanim na patatas. Dahil sa mabuhaghag ang lupa at mataba ang lupa na ginamit dahil sa mixture na ating pamamaraan, makikita mo na hindi tumigas ang lupa at malayang lumalago ang mga ugat ng patatas. Kaya marami rin tayong aasahang aanihing patatas. Habang nanonood po kayo, i-shoutout muna natin ang ating mga masugid na viewers sa ating YouTube channel. Shoutout po kay Koyang Jane mula sa Australia. Happy viewing po, sir. At shoutout din po kay G.I. Joel Pajutal Felix. Happy viewing din po sa inyo. Kung makikita nyo po ang lalaki po ng ating patatas dahil po sa buhaghag ang lupa nito na ating ginamit. Ito na po ang ating harvest.
Huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod na videos. Maraming salamat po at maligayang panonood.